Magandang hapon, Ryan. Ano ba ngayon ang ginagawang recovery at rehabilitation effort ng pamahalaan para tulungan itong mga kababayan natin dyan sa Bicol Region? Yes, June, magandang gabi. Nagsasagawa na ng mga assessment ang lokal na pamahalaan dito sa mga kababayan natin na talagang naapektuhan ng Bagyong Uwan, lalo't higit yung mga nawala ng bahay, nawala ng negosyo at nawala ng kabuhayan dito sa probinsya ng Camarines Sur at maging sa iba't ibang probinsya sa buong Kabikulan ay nagsasagawa na ng assessment at inihahanda na rin yung mga relief packs sa mga areas, staging areas dito sa buong probinsya ng Camarines Sur para maipamahagi at mabigyan ng ayuda yung ating mga kababayan sa buong probinsya. June, dahil sa malalakas na hangin at ulan na dala ng Bagyong Uwan, malawak ang naging pinsala sa mga kabahayan at kabuhayan sa buong lalawigan ng Camarines Sur. Si Mang Relex Ortua ng Lagunoy, Camarines Sur, isa sa mga nakaranas ng pananalasa ng bagyo na abot na naming tinitignan ang kanyang tindahan na winasak at tinangay ng hangin. Maging ang kanyang mga kung marami halos nasa walang matira. Kasi yung mga tanim namin wala na. Tagal tapos yung ulan, walang hangin. Si Nanay Elisa naman, kasama ang kanyang nanay na 85 anyos, nasira ang dingding ng bahay dahil sa mapaminsalang Bagyong Uwan. Problema nila ngayon kung papaano nila maipapaayos ang kanilang tahanan, gayong wala naman silang perang pambili ng materyales. Meron naman na may usang buot pong magtulong. Malaking pasasalamat po namin yun kasi siyempre wala na kaming kakayahan nito. Si Mang Alex at Nanay Elisa ay umaasa ngayon na mabibigyan ng tulong ng pamahalaan dahil ayon sa kanila hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakatanggap ng relief packs. Sa ngayon may mga residente pa ring nananatili sa mga evacuation centers dahil sa patuloy na banta ng pag-ulan. Sinisiguro ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na ligtas na ang mga lugar bago payagang makauwi ang mga evacuees. Umabot sa mahigit 200,000 individual ang nailika sa iba't ibang evacuation centers sa buong probinsya ng Camarines Sur nang manalasa ang Bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, naghihintay pa rin ng tulong at relief goods ang mga evacuees sa Partido area na lubos na naapektuhan sa ilalim ng Typhoon Signal No. 5. Patuloy namang namamahagi ng hot meals ang lokal na pamahalaan sa mga evacuation centers. Sa Goa, Camarines Sur, nabalot ng putik ang mga kalsada dahil sa matinding pagbaha at dahil ngayon lang ito naranasan, hirap ang mga residenteng makaagapay. Samantala, passable na ang lahat ng major highways papasok at palabas ng Bicol Region kaya't maaari nang makabiyahe ang mga motorista at mga ngalakal papunta dito sa probinsya ng Camarines Sur at maging sa mga kalapit na mga probinsya ng Albay at Sorsogon at pwede na ding umantabay yung papunta ng Masbate at papunta ng Catanduanes. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Jun. Ryan, lumalabas ba ang matinding epekto diyan sa Camsur ay yung lakas ng hangin at matinding pag-ulan? Ganun ba yun, Ryan? Yes, June, naranasan namin dito yung matinding bugso ng hangin buong maghapon kahapon at kasabay nito yung malakas na pag-ulan kaya halos walang makalabas doon sa kalsada. Meron kaming nakita, June, dalawang mag-asawa na naglalakad sila kasagsagan nitong lakas ng hangin na dala nitong Bagyong Uwan at tinamaan nga ng yero yung babae na kasama nung asawa niya. Buti na lang, June, at hindi naman na paano nagkaroon lang ng sugat sa paa pero hindi naman siya napano, June. Pag-uusap naman yung clearing operations para mapabilis nga yung pagbibigay sa inyo ng relief yan sa bayan o sa mga bayan ng Camsur. Paano ito ngayon isinasagawa, Ryan?
Yes, June, tuloy-tuloy yung naging clearing operation. Bagamat kaninang umaga, pagdaan namin, papunta kami ng Partido area, papunta ng Lagunoy, napakarami pang puno sa kalsada. Pero tinutulungan na ang lokal na pamahalaan ng mga residente na nakatira mismo doon sa malapit sa nabagsakan ng puno. Maging kagabi, tuloy-tuloy na din ang ginagawang paglilinis sa mga kalsada para mas mapabilis itong paghahatid ng tulong ng lokal na pamahalaan sa ating mga kababayan na nasa lantad ng Bagyong Uwan. Ayon ba sa pamahalang lokal dyan, Ryan, mga ilang araw pa bago nila payagan yung mga residente na makauwi sa kanilang mga tahanan? Yes, June, naglabas nga si Governor Villafuerte ng memorandum para isaayos itong decampment. Ang inuuna, June, ay maging safe muna yung lugar na uuwian. I-assess ito ng CDRRMO o MDRRMO, katulong ang barangay MDRRMO, at aaprubahan ito ng provincial government kung pwede nang umuwi ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Pag naaprubahan, saka sila pwedeng umuwi at makapag-ayos na sa kanilang mga tahanan. June. Maraming salamat, Ryan Salatandol, sa iyong kumpletong ulat.